So, eto na nga, no? May bagong pasabog ngayon ang mga kasundaluhan natin. Ano ba? I-withdraw na nga ba nila ang kanilang suporta kay PBBM? Pag-usapan po natin. Yo guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog. At ito nga po mga sangkay, pag-usapan po natin ngayon kasi talagang desperado po ang kabilang kampo. Kampo ito ng mga Duterte, mga sangkay, mga DDS na pabagsakin ang presidente ngayon ng Pilipinas. Parang ito po ang isa sa mga matitinding krisis sa politika ngayon sa ating bansa, no? Pag-usapan po natin ito kasi nga po, ang pamamaraan lang para mapabagsak nila ang gobyerno kung i-withdraw ng AFP ang suporta laban sa pamahalaan. Isa po yan sa mahalagang bagay na kakampi ng pamahalaan ang militar. Dahil kapag wala na mga sangkay, wala na. Talagang hindi na sila makakaupo. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Padami po tayo ng padami dito sa YouTube. Kaya naman sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, nako, ano pang hinihintay nyo, guys? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, shoutout po pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Magandang oras po sa inyong lahat. So, eto na nga mga sangkay. Sa gitna po ng mga aligasyon laban kay PBBM, ang tanong, ang Armed Forces of the Philippines nga ba ay hindi na susuporta kay PBBM? Maniniwala ba sila sa mga paandar ng mga kalaban ni Pangulong Bongbong Marcos o ng administrasyon ngayon? Ito yung balita mga sangkay. Nanindigan ang Armed Forces of the Philippines o AFP na hindi sila makikisali sa mga aksyon na labag sa saligang batas. Okay. Sa harap ng panawagan na mag-withdraw sila ng suporta sa gobyerno. Okay. Alam nyo kasi, sa dalawang naging EDSA, lagi pong ang eksena dito, nagwi-withdraw ng suporta. Kung hindi ko dita, nagwi-withdraw ng support ang AFP. Yun ang nangyari nung panahon po ni Ferdinand D. Marcos, nangyari din po yan. Di ba, naalala nyo si Enrile at saka si Ramos, pinangunahan po yung puwersang militar na tumiwalag. Pero kaunti lang po yun, mga sangkay. Pero mga siguro 1/3, pero mahalagang ano na yun, mga sangkay na naging aksyon nila. Kasi nga po, nakuha nila yung mga bata pang militar noon. Kaya nga lang, kung hindi lang talaga dinala ng Amerika noon si Ferdinand E. Marcos papuntang Hawaii, nako, presidente pa rin po siya noon, mga sangkay. So, grabe ang taktika na ginawa noon. May rally, mayroong kudita, mayroong eksena ng Amerika. So, ganun ang nangyari, mga sangkay. At iginit ng AFP na hindi sila makikisaw-saw sa anumang usapin sa politika at mananatili pong profesional at tapat sa kanilang mandato. At sa harap nito, inimbisigan na rin ng AFP kung saan galing ang pondong ginamit sa rally dyan sa EDSA People Power Monument. Ayan na. Kunin natin ang buod ng mga balitang yan. Kasi pinaghihinalaan na naman siguro nila na baka galing sa China. Wala sa live report ni Mar Gabriel. Mar! Yes, Alex, nanawagan niya kagabi yung lead convener nitong United People's Initiative na si retired General Romeo Poquis sa liderato ng PNP at ng AFP na mag-withdraw na ng suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero iginiit ng AFP na hindi sila gagawa ng aksyon na labag sa batas. Yan ang panawagan ni retired General Romeo Poquis. Di na to Hindi na to tama. Ito mga ganitong klaseng panawagan. Nako. Ano to Pwede na silang kasuhan o di kaya ikulong sa ginagawa nila kasi tinuturuan na po nila ngayon ang taong bayan na magrebelde laban po sa pamahalaan. Sa liderato ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police pagkatapos ng isinagawang rally sa EDSA People Power Monument.
Pero ang AFP nanindigan na hindi sila makikisali sa mga aksyon na labag sa konstitusyon. Statement of the Chief of Staff has been very clear. The AFP will not involve itself in any unconstitutional activity, not during his watch. Giit ng AFP, profesional ang kanilang hanay at hindi sila makikisawsaw sa usapin ng politika. Alam nyo, hindi din natin masisisi yung AFP kasi nadala na po yan. Nung EDSA 1, guys, bago magka-EDSA 1, ang ganda pa po ng Pilipinas. After EDSA 1, nawasak ang Pilipinas. 'Di ba? EDSA 2. Nung EDSA 2, nag-withdraw ng suporta ang militar kay ERAP. Naipasa sa opposition, mga sangkay, na si Gloria ang kapangyarihan. Ngayon, wala rin pong nangyari. Walang nagbago. Mahirap pa rin ang Pilipinas. So, mga sangkay, nadala na po yung mga sundalo. Kasi, pag ginawa nila yan, ganun ulit. Kasi, alam nyo yung mali lang kasi talaga nila noon. Kasi, every time na mayroon pong withdrawal ng support, tapos, halimbawa, natanggal na po sa pwesto yung isang leader, inilulukluk nila yung opposition. Kaya politika talaga yun. Di sana, ang inilukluk, pwedeng mag-decide ang AFP. Pwedeng mag-decide yung mga sundalo. Ito yung uupo. Kasi siya yung karapat-dapat. Diba? Kaso, pinupolitika. Tulad nito. Kapag si BBM ay, kapag nag-withdraw ng support ng mga sundalo, sino may kinabang? Si VP Sara. Opposition na naman. Same story, magkakaiba lang ng panahon. Diba? Kaya, mukhang ayaw na po ng mga sundalo ng ganyan. We do not engage in political disputes or allegations. These matters should be resolved through appropriate legal and institutional mechanisms and not public confrontation. Correct. And let us not forget the bigger picture. Huwag nating kalimutan, meron tayong kapitbahay na nais ang mga Pilipino ay mag-away-away Yun. at ang Pilipinas ay mawatak-watak. Ayun na. Samantala, inaalam na ng AFP kung saan nagmula ang pondo na ginamit sa idinaos na rally sa EDSA People Power Monument na inorganisa ng United People's Initiative. Ayon kay Trinidad, malinaw na may nagpondo sa rally na inilarawan niyang unusual at grande. Maayos daw ang preparasyon mula sa pagkain hanggang sa mga equipment at pasilidad na ginamit sa aktibidad. Ako, yari dito sila Jimmy Bondok. Sila pa naman yung mga pasimuno na ito. We have noted Belhika, yan, mga sangkay. that the support system was unusual when it comes to admin requirements or admin support given to the participants of the rally. And we are checking all possible leads, especially when it comes to funding. If this were done by domestic or maybe even, for all we know, foreign groups, we're checking all possible leads. Samantala, hindi na pinagbigyan ng Quezon City LGU ang request ng grupong UPI para sa panibagong permit upang ipagpatuloy ngayong araw ang kanilang rally sa EDSA People Power Ayun lang, tapos na pala. Monument. Yan ay matapos na magsalita kahapon sa entablado ang ilang speaker na nanghikayat ng sedisyon Ngayon lang. Kaya pala, naligwak sila. at rebelyon na malinaw daw na paglabag sa kanilang kasunduan at sa mga kondisyon ng nauna nilang permit. Alex, una na ring inihayag ng DILG na iniimbestigahan nila yung mga individual na nagsalita dyan sa rally ng UPI na nagpahayag noon at nanawagan sa pagbaba sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Secretary John Vic Rimulya, may tuturing yan na malapit doon sa hakbang o yung inciting to sedition. Yun nga sinasabi natin. So, ayun, mga sangkay. Yari sila dyan. Pero, at least ngayon, malinaw yung tinatahak ng AFP. Ayaw na nila ng gulo. Kasi ilang beses na rin po silang na-involve dyan eh. Ang tanong mga sangkay, may nagbago ba sa Pilipinas? Baka lumala. Halimbawa, ngayon,
ito yung sitwasyon ng Pilipinas. What if after EDSA 3, halimbawa, mawala si BBM sa pwesto, magkandaletse-letse ang ating bansa, maging kagaya tayo ng Bangladesh, diyari na naman po tayo. Diyos mio, Marimar. Well, ano po ang inyong opinion? Mga sangkay, comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.